Mabuhay! Excuse me. Medyo naging emotional po ako. Kasi kahapon po, nung nanggaling po ako sa Sweden, nakita ko po yung neighbor po sa harap. Tuwan-tuwa po siya, nagkakwentuhan po kami. Tapos nakita niya ako para kung malungkot, parang hindi daw po ako nakangiti kasi ito pa, pinipigil yung emotion ko. Itong makita niya daw po, lagi nakatawa. Tapos kagwentuhan po kami. Sabi niya parang malungkot daw po ako. So kinito ko po na naganap po ako ng nararanasan sa Sweden. Parang hindi ko naman gusto, kaya sabi ko mag-isip ako sa Pinas. Parang nalungkot po siya. Sabi po niya na, "Naku, parang niya po sabihin na huwag kang lumipad doon." Nagkwento siya na hindi maganda doon. Naku, magulo doon, maano. Alam niyo po yung tao kapag yung nagiging close na po kayo. Just may hirap pong kontrolin ng emosyon. Malapit po kasi ako sa mga matatanda. To po yan. Kahit mga kaibigan ko po dito. Karamihan po mga matanda sa Pilipinas din po. Mga pinsani po ng mga nanay ko po. Opo, mga mahal ko po yun. Kaya ini-invite ko po sa bahay po. Ay, nakahirap kong pigilan yung emosyon yun. Nawa po, kahapon mangyak-ngyak po siya. Sabi niya, "Lilipat ka ba?" Sabi ko, "Hindi." Sabi niya, "Ay, dali mo ba?" Ayan. Medyo namumuto na yung mata ko. Hirap po magpigil. Nakwento ko po sa kanya kasi yung, siyempre, mga magulang ko po sa Pilipinas may edad na. Tapos kinikento ko po lagi pong inuwi ako sa Pilipinas almost every year. Once or twice a year. Na nagkakwentuhan po kami. Sesya na po ito, hindi ko po kwento yung personal na buhay po niya. Yung ano lang po, tungkol po sa pagbisita po sa mga magulang. Kung may mga edad na po mga magulang po ninyo, parang awayin na po ninyo. Kung kaya nyo bisitahin po ninyo. Nasa ibang bansa po kayo, kaya nyo umuwi na Philippines, mamasawihan po ninyo. Yung pera po, okay, magiging secure o safe po sila. Pero yung makita po kayo mayakap, iba po yun. Ako, iba pong paramdam po yun. Kasi kapitbahay ko sabi niya, pera naman siya, okay naman siya. Sabi niya, namimiss niya po yung mga anak. Hindi po common yun sa mga Finns na mag-open po. Naging ano lang po siya, komportable po sa akin. Kasi ako po yung unang nag-open po sa kanya na sobrang mahal na mahal ko po yung magulang ko. Sabi ko sa kanya, kaya lagi ko minibisit na nanay ko ako mahirapan ng hindi na masyadong makalakad. Hindi na talaga nakakalakad. Minahirapan na yung mga tayo, father ko nahirapan maglakad. Tapos, nainggit daw po siya kasi ayoko po magkwento. Nabibisita naman po siya ng mga anak niya. Minsan po taon na binibilang kasi nakatira po sa South, mga busy po sa trabaho. Tinatawagan naman po siya. Pero sabi niya, sarap siguro sa anak na ganyan na nung sabi niya po sa akin. Ayan po. Ito, pakita ko po sa yung video. Sandali lang po bumisita. Hindi po ako nagsita. Pakikita ko lang po yung ano yung kaya sabi niya. In-invite din po siya isang bisita na neighbor din po, matandang babae, pero kasama po yung dalawang apo. Opo, dito po. Ja, se rouva kerskalla nähtiin. Ayan, habang nagkwento po sila, nakikinig po ako. Tapos nung umalis po yung matandang babae, nakakwentuhan ko rin po, kaya lang laging in-spend niya po yung time po niya sa mga apo po niya. Gusto niya sumusunod sa apo po niya. Busy din po kasi yung mga magulang po nung bata, iniiwan po sa kanya paminsan-minsan. Kaya nagtatawag, puro matanda ba kahit bahay mo dyan? Kung hindi po. Ito po sa kabilang compound po yung isang matandang babae. Nakasalubong po namin kasi kapag may gathering po dito, kakilala po kami. So sabi itong, ay namamaga po yung mata ko. Siyempre, nag-imot ako, nagpo-post muna ako. Pag namamaga mata ko nga, pagkatapos yung medyo magdrama-drama, para si Cesar Montaro, di ba po, no? Tigas ng mukha, no? Ayun. Isang beses nakakatahan ko po siya. Hindi ko naman po siya pakikita yung mukha niya. Ito lang po, hindi ko po ganyan yung personal buhay po niya. Ito lang po yung ano po namin, kwentuhan namin, na simpleng kwentuhan. Sabi niya, napakaswerte ng mga magulang mo. Sabi niya sa akin, gano'n. Sabi niya,
alam ko naman na mahal ako ng mga anak ko talagang sabi niya gano'n. Kung gusto nilang bisitahin talaga, kaya talagang ang buhay gano'n, busy sila sa trabaho. Hindi po ako nagko-comment, pero para sa'kin kahit na busy ka sa trabaho, same country ka lang, 'di ba? Bisitahin. Kasi hindi naman po gano'n kultura po nila, masyado silang independent, eh. Hindi nila naman masabi na sana na ganyan din nabibisita ako ng anak ko kahit 1 o 2 beses sa isang taon. Minsan po daw, 2 taon di siya nabibisita pero lagi pong tumatawag. Pero yung iba pa rin daw po yung nabibisita niya at nakita po yung mga apo po niya. Sabi niya hindi masabi na namimiss sila. Ayun po kasi kultura nila, hindi po sila masyadong open sa nararamdaman po nila. Gano'n po talaga sila, eh. Hindi po natin masiya po kultura po nila. Tayo po kasi very broad, very open, family centered. Dito po independent po sila, eh. Sabi niya sa akin, hangga't buhay ang magulang mo, sabi niya sa akin gano'n, mahalin mo na sobra-sobra. May edad na pala, sabi ko. Hindi lang sobra-sobra, sobrang sobra-sobra. Talagang siyempre yan nag-iipon ako para makauwi makita sila. Sabi niya napakaswerte mo yung magulang mo. Tapos sabi niya sana lahat ng anak ganyan. Alam po niya siyempre iba dyan nababad niya. Kuya mag-vlog na ganyan, napakadrama naman. Sarap po kasi ganito minsan, eh. Lalo na po yun sa mga tao mga tao nagtatrabaho sa abroad, nakatira pa sa abroad, kaya na po sabihin po nila nagbuo sila ng pamilya. Yung pananabik po talagang pag-uwi sa Pilipinas, iba po yun. Totoo po yan, kahit na ilang taon na kayo sa bansa na tinitira ninyo o pinagtatrabaho ninyo, iba pa rin po ang Pilipinas na kinalakihan. Ayun po sabi niya na sana lahat ng anak katulad mo, sabi ko, hindi naman po ako sabi ko sa kanya gano'n, hindi naman ako iniisip niya na talagang napakabuting anak. Sabi ko siyempre nung kabataan ko makulit din ako, pasaway din ako. Pero hindi naman yung pasaway na binabasa sa magulang, hindi. Pag nagalit sa akin ng magulang ko, tatahimik na lang ako. Sabi ko, minsan nasasagot ko sir, pero yung sasagot na parang inalipos na sana, yun ang hindi ko magagawa. Nangangatwiran ako, pero yung mamatas ako sa magulang ko, hindi ko ginagawa yun. At hindi ko nagawa. Sabi ko sa akin, sobrang mahal ko mga magulang ko. Nakita ko kasi yung hirap namin noon, eh. Kinakapos kami, hindi kami nakaranas ng gutom, pero nakita ko yung sobrang paghihirap ng magulang ko. Saka sinabi sa kanya na doon ko sa mga magulang ko nakita na hindi man sila mga nakatapos ng pag-aaral, nakatungtong, pero hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero diskarte, pakikipagkapatao, yan naging puhunan nila para may taguyod kaming magkakapatid. Sabi niya, wala ba kang nakukuhang social support sa gobyerno? Sabi ko, hindi, wala eh. Depende rin. Meron din kasi tinatawag na sa atin, di ba, mga SS mo gano'n. Saan ako may dalang po sa ganong bagay? Yun, sabi ko, gano'n ang buhay sa Pilipinas. Sabi ko, hindi lahat na may suporta buwan-buwan. Ibig sabihin yung mga anak ang tumitingin sa mga magulang. Sabi niya gano'n, nagtatanong siya. Sabi ko, karamihan kasi talagang tulungan kami sa pamilya sa Pilipinas. Kung sino yung meron yun, tutulong ang bawat isa, tulungan. Sabi niya, parang mas gusto ko yung gano'n. Sabi niya gano'n, na dito sa Finland, sige, may trabaho wala. Kami mga tatanda, may suporta, may mga gamot, suporta kami sa lahat, sa pagkain. Libre kami sa hospitalization, walang gagastusin. Pero parang mas gusto ko yun na kahit na magastos yung pag-hospital. Sabi niya gano'n na may tumitingin sa anak, may pupunta sa anak, may magsisilbi sa akin, anak. Parang mas gusto ko yun. Doon po nung sinabi niya parang magilid-gilid na luhaw. Tapos nagjo-joke na lang po sa kanya. Sabi niya, yun na nagugustuhan po niya sa akin na pinangingito ko po siya, pinatatawa ko po siya. Minsan lang po kami makapag-usap kasi busy rin po ako. Saka gusto ko po na-enjoy ko yung pag-garden po niya. Kaya nakamusta ko po siya. Pagdadaan, kwentuhan po kami saglit. Pag weekend yun, nakwentuhan ko po siya.
Basta kundi Sabado, Linggo talagang sa totoo lang po naglalagaan po ako ng oras. Ayoko po talaga ikwento 'to kaya lang yung pagpunta ko po sa Sweden na hindi ko lubos na maisip na may tao po palang nag-aalala sa'kin na kapitbahay. Kaya sa pag-post ko sa telepono ko lalong namamaga yung mata ko. Parang masaya lang po talaga akong, actually sabi ko na meron po siyang mga ibang bagay na mahalaga po sa kanya. Meron po siya isang bagay na gustong ibigay po sa akin. Sabi niya gano'n. Sa bibig niya po nanggaling na, alam mo, hindi kaibigan ng turing ko sa'yo. Parang anak na rin kita. May isang bagay na binibigay po siya sa akin na talagang pwedeng isanla. Pero hindi ko po tinanggap. Sabi niya, tinuturing niya daw po parang anak. Sabi ko, ano lang, more than a year lang tayo magkakilala, sabi ko sa kanya. Gano'n siguro, namimiss mo lang ako yung anak mo, mga anak mo, sabi niya. Hindi kasi na nakikita ko sa'yo na napakabuti mong anak. So kasi yan, binibigay kasi baka makatulong yan sa'yo. Sabi ko, pasensya na, hindi ko tatanggapin. Sabi ko, nag-joke pa nga ako. Pupunta din ako sa ukay-ukay. May nakikita din naman akong mga alahas. Parang binulgar ko kanina binibigay po. Ako po, may alahas po na bigay sa akin na hindi ko po tinanggap. Malaki po yung alahas. Parang nanginangin, hindi po. Kwintas po, medyo malaki. Chain necklace. Hindi ko po tinanggap. Sabi ko, hindi. Kaya sabi ko, basta kasi okay, may sinakita akong ginto. Sabi, totoo ba yun? Sabi ko, Tapos yung candle holder. Dali lang po Umuwi po ako, pinakita ko pa sa kanya. Sabi ko, ito Sabi ko, ito candle holder to. Sabi ko, silver to. May 100 grams to. O, di ba? Sabi, marami ka pa nakita. Sabi niya, hindi ba yan? Ano naman yan eh. Sabi niya sa akin, ano naman yan? Sabi parang natsambang mo lang ito naman. Gusto ko ibigay sa'yo. Sabi ko, hindi. Sabi ko sa kanya, ganito. Pagpunta dito ng mga apo mo o kaya mga anak mo, sa kanila mo ibigay. Huwag sa akin. Sabi ko sa kanila gano'n. Kasi baka may hanapin, di ba? Pero sa kanila mo bigay. Tapos parang hindi po siya nalungkot. Sinabi niya po sa akin na sorry daw po siya kasi nagkaroon daw po siya kahit bahay na tulad ko na hindi po abusado. Sabi niya, sa dami ng bahay niya na tinirhan, dati na ilang daw po siya na pansinin daw po yung mga ibang lahi. Kasi daw baka parang mga abusado daw po yung iba. Nagkaroon din po siya experience na abusado daw po. Nabos siya, inutangan daw siya. Nakikita ko nito. Sabi ko, yun na lang po. Sa atong lang po sa pakikasama niya po sa akin. Sabi ko, ako kasi ako mag-judge eh. Sabi ko, meron din ako naging mga kaibigan sa Pilipinas. Tinurin ko rin parang mga kapatid. Sabi ko, pero ganun talaga. Hindi sa haba ng buhay talaga. Anong panahon. Masusukat ang pagsamahan kundi pag nasira yung tiwala. Sabi ko sa kanya, pumunta ako dito sa Finland. Sanay ako sa hirap. Sabi ko sa kanya, kaya matulog sa sahig. Kaya kong magbaluktot sa maliit na kumot. Sabi ko sa kanya yan. Hindi ako mapili sa pagkain. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, ay niniwala na akong bakit mahal ka rin ng mga magulang mo. Kasi nararamdaman ko, nakikita ko sa'yo kung gaano pagpapahalaga mo sa matatandang tao. Tulad ng matanda ako kasi ang dami pwede makabigyan niya ng mas bata. Pero sabi ko, pero bakit daw sa matanda? Sabi ko, mas gusto kasi yung kausap na yung, ayoko sabing matanda. Sabi mo
yung marami na experience sa buhay kasi mas natututo ko kahit sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya gano'n na maraming kaibigan na matatanda. Hindi ko rin po siyempre binablog eh. Pero iba-ibang pisani po ng nanay ko, di ba nakita po ng mga tsuhin ko. Ay, tiyan ko pisani po ng nanay ko. Ang lapit po sa kanila, mga mahal ko po yun. Sabi ko sa kanya, basta pag kailangan nung makakausap, sabihin mo. Pero hindi po sila ganun eh, natatawag ko mag-usap, hindi. Naghihintay po talaga sila. Kasi nire-respeto po nila yung space po ninyo sa privacy. Hindi po sila kakatok, ay kwento naman tayo. O, doon ko sabihin, hindi po sila ganyan. Pag-alis po kami sa ng maaga. Nakita ko po siya sobrang aga na doon sa sa harap ng terrace kasi lagi po siyang natutulog po doon eh. Opo, di ba pag magmumukbang po ako, pinubuksan ang bintana. Yun na, naghihilig po talaga siya ng kasi naglilinis po siya, nag-hardin. Yung mga dahon na ilang piraso talaga na tuyo na. Yung kakamay niyo po, sobrang linis po nung bakuran. Grabe, sobrang linis sa likod. Nakita niya rin po, malinis ako basura bakuran. Sabi niya, mahilig daw magtanim. Sabi niya, gusto niyo nga magtanim, kaya hindi daw siya makakilos. Sabi ko sa kanya, wag yung pera sa basta mag-enjoy na lang. Sabi ko sa kanya, labas, okay lang. Sabi niya, sabi ko sa kanya, gusto magtanim. Yung rice bed, yung hindi na siya yuyuko. Pero sabi niya, sige, okay na, ito na, enjoy ko maglinis. Tapos, kung sino dumaan niya, yung nakikwento niya po. Nakatawa po kasi lahat po ng kapitbahay po dito, kaibigan niya, nakakwentuhan po niya. Pati mga bata po. Yung nakaraan nga pong Easter ang dami niya binili yung hindi ko pa sasabihin ng parang yung itlog na chocolate. Dami niya. Mahal din po yun. 2 euro. O, tigti 3 euro, malaki. Ang dami pong bata. Matuwa yung mga bata. Ayun. Payakan po masyado ikwento pa dahil respeto po yung pribadong buhay po niya. Namimiss niya lang po yung mga anak niya. Pero sa tingin ko, mahal naman siya. Wala naman daw siyang nirereklamo na basta lagi naman siya. Araw-araw naman po tumatag po yung anak po niya. Talagang may na pasensya. Di ba? Dahil nga po sa working issue. Sa ngayon po, nadalaw po siya ng mga kanya. Hindi ko alam ilang beses sa isang taon. Kasi po sa trabaho. Ayaw daw po dun sa South. Kinukuha daw po siya isang anak niya. Isa po yung anak, malaki na rin po. Nag-separate na po yung... Kasi kahit 60, pwede na po mag-separate. Kung gusto niya doon tumira, ayaw kasi siya papuntahin sa Home for the Aged. Ayaw po. Mahal din po siya naman. Sabi niya, ayaw niya doon kasi walang taniman, walang terrace. Condo po condo style, high-rise building. Ayaw niya po sa mga ganun. Daw po siya laking probinsya. Sabi ko, laking probinsya din po. Yun. Yun lang po may kwento, nalungkot lang po siya. Nung sinabi ko na naghanap ako ng lilipad siya, kala niya ganun. Parang nalungkot po siya. Sabi niya, ako daw po yung pinakamasaya na laging nakatawa. Laging nakangiti na kahit bahay po niya. At daw po ako, maalalahanin. Alam po ninyo, nag-aalala din po sa kanya minsan kasi siya parang natutulog doon lagi sa harap. Masarap po siya tutulog. Lakas po talaga niya magilik. Nag-aalala rin po kaya tingnan ko rin po siya. Dahil na pag natutulog po siyang ganun. Meron naman po siyang alam niyo po yung sofa sa harap ng terrace ko, parang ganun din. Kaya sa isang pahaba lang sa kami mesa. Kaya lang, siyempre nag-aalala din ba ako. Itingnan ko rin. Ganun po siya. Pag nagdidilig po ako ng halaman sa labas, lalo na nakaraang summer, tingnan ko po siya. Ngayon naman, pag naglalakad ako, pumunta ka sa ukay-ukay, silipin ko muna siya. Minsan nalilito ako sa ukay-ukay, minsan nagkikwentuhan kami, mga 30 to 40 minutes. Yun, gusto niya pong kakwentuhan. Nung binidyo ko po siyang pagkain, nagluto po ang pansit. Nagustuhan niya po yung pansit. Sabi niya, pwede bang umorder, bayaran ko? Sabi niya gano'n na deliveran ko siya. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ayaw niya rin po. Baga nagkahiyaan. Hindi ko na rin po sabihan niya kasi sabi niya, wag mo na akong bigyan kasi kailangan siyempre bayaran kita. Kaya sabi ko,
Kaya yun, pag nagluluto na lang po ako, binibigyan ko, sabi ko, huwag mo na akong bibigyan ng kahit ano din. Kasi hindi po sila, ayaw po nilang utang na loob. Pag nire-reject po sila, bibigay din sila sa inyo. Isa pag po gagalang po siya sa restaurant o kaya sa grocery, minsan may bibigay po siyang ano sa akin, sweet bread, sweet rolls. Yun. Gusto po nila patas lang, patas. Yun po. Kaya, pasensya na po kung naboboringan po kayo dun sa kwento ko ngayon. Sa iba, nadaramahan. Huwag na natin pakialaman yung mga nadadramahan sa buhay. Kung nababaday, so huwag na silang pakialaman. Sabihin hindi, kinahito ko lang po ito dahil hindi po sa lahat ng oras na madadamayan po natin ay kadugo po natin, kapamilya natin, lalo pag malayo po tayo. Pero lagi po natin mahalin po ang pamilya po natin. Lalo po mga magulang natin. Ibig sabihin ko po, sa ibang bansa po natin ay pakikisama. Tiwala. Una, huwag niyo po sisirain ng tiwala na nakikita sa inyo ng ibang tao. Inibigay po sa inyo, huwag niyo abasuhin. Kahit saan po. Dahil ako naranasan ko na po yan na sobrang nagtiwala po ako. At hanggang maliit kami hanggang ngayon. Tinanong ko sila mga kapatid pero no comment na lang po. Importante sa bawat lugar na pinupunta natin, may nakikilala tayong tao. May binibigay sa atin ng Panginoon Diyos ng mga bagong tao na nakikasama at nagtiwala sa palagahan po natin. Napakasarap po ng pakiramdam. May mga taong nag-aalala sa atin, naniniwala at nagtitiwala. At syempre nagmamahal. Po mga kabayan, mahalin po ninyo ang mga magulang po ninyo kung laki magulang, kung may mga kapatid pa kayo, o mga kaibigan na tiwala sa inyo, mahalin niyo po sila. Yan po. Huwag po tayo maging abusado at huwag po sirain na tiwala. Maraming salamat po. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless at palagi magandang araw. Laban lang!